Word of God through Apostle Virgilio Serge Damias. Come on, praise God. Hallelujah. Bless the name of the Lord. Bago yon ay tayo'y kakanta muna. Yan, praise God. Oh, Hallelujah. tayo umawit. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Minsan pa, maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligaya ang araw na ito. Amen ba? Sapagkat isinilang ang Panginoon, araw ng pag-ibig, araw ng pagbibigay. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. At minsan pa, maligaya ang araw na ito, sapagkat isinilang ang Panginoon. Ang araw ng pag-ibig, araw ng pag-ibig, araw ng pagbibigay. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay. Magkamayan tayong lahat at awitin. Maligayang Pasko. Magkamayan po tayong lahat. Batiin natin ang maligayang Pasko, bawat isa. Ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay. Let all the people say, Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Sa huling pagkataon, maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Hallelujah! We bless you, Lord. We bless you, Lord. Come on, give God the glory. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we bless you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat kami sa araw na ito, Panginoon. Inaalala din namin ang iyong kapanganakan at dahil sa iyong kapanganakan, nagkaroon kami ng pag-asa. Nagkaroon kami, Panginoon, ng kaligtasan na kung saan, O Lord God, sino mang sumampalataya at sumunod sa iyo, magtiwala ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Amang Banal. Patuloy mong pagtibayin ang bawat isa.
maging authentic ang aming pananampalataya sa iyo. Lord, susunod sa iyo, maglilingkod sa iyo ng totoo, Panginoon. At sa aming pag-aaral, Lord God, hallelujah, malinis na kaisipan, maayos na puso sa pagtanggap ng iyong salita. Handa po, Panginoon, mabago. Handa po, Panginoon, umangat ang level ng pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Salamat po, pati ang mga nasa online, mag-involve po, Panginoon, maunawaan, Panginoon, hindi lang nanonood, kundi involved din po, O Diyos, sa gawain mo sa ABCI. Father, we thank you, we bless you, and we love you in Jesus' name. Amen and amen and amen. Okay, take your seats. Praise God. Hallelujah. Yun ay composition ni Pastor Romel Guevara, taga Tagig din yun. Yung kantang yun, nakita ko yun, nagustuhan ko, kaya sabi ko kay Jester, kantahin natin sa Sunday ka kung gano'n. Praise the Lord. Amen. Na-bless ba kayo doon? Yan. Kaya tayo ay mag-aaral ng kanyang salita. Magpo-focus po tayo sa pakikinig. Amen. At yung mga nasa online, okay lang na mag-engage kayo, mag-comment kayo sa natututunan nyo. Mas maganda ngayon ay kino-comment nyo yung bawat punto na it means nakatutok. Kasi mas mahirap yung hindi nagko-comment. It means hindi nakatutok yun. Baka bukas lang ang pangalan nito. Ang bukas lang yung naka-open yung link, but the thing is hindi naman talaga nakatutok. Kaya mas maganda ay nagko-comment kayo ng inyong natututunan, nagsasabi ng amen kasi hindi naman nakaka-disturb yun. Praise the Lord. Glory to God. Kung dito sa face-to-face nag-amen, ay dyan sa online nag-amen. Kaya yung bawat puntos din ay itinatype nyo rin. Praise the Lord. Amen ba yun? Yan. Praise God. Hallelujah. Mahalaga na tayo po ay nagpapatuloy sa Diyos. Higit sa lahat, makilala natin talaga siya ng lubusan. Praise the Lord. Amen? Praise God. Isa lang ang buhay natin. Hindi tayo pusa. Ilan ang buhay ng pusa? Sino nagsabi sa inyo? Pag pinatay mo bang pusa, hindi mamamatay tapos muling mabubuhay? Praise God. Okay. Sinulat ko nga ito, hindi ko na naisama ito sa wala dyan. You only live once, but if you do it right, once is enough. Ulitin ko. You only live once, but if you live it right, if you do it right, once is enough. Praise God. Tagalogin ko, mabubuhay ka lang isang beses. Pero kung ginawa mo ito ng tama, yung isa na yon ay sapat-sapat. Ang buhay, isa lang. Pero pag ginawa mo ng tama, sapat-sapat yung buhay na yan. Kaya ang buhay natin, gawin nating tama. Praise the Lord. Amen po ba? At para may tama, kaya nga kailangan yung layunin sa buhay natin. Praise the Lord. Mahalaga, malaman natin at alamin natin, gawin natin yung pinaka-purpose, layunin ng buhay natin. Amen? Isa pa. Wala pa yan sa outline ko. We all have two lives. The second one starts when we realize we only have one. Ulitin ko. We all have two lives. Ano yun? The second one starts when we realize we only have one. Nagulo ba kayo? Meron daw tayong dalawang buhay. Ano yung dalawang buhay na yun? Ang pangalawa daw ay ang simula noon ay yung malaman mo na isa lang pala. Yun yung ikalawa nun. Patay na yung hindi ko na binuksan yan. Praise God. Kaya, I repeat, we all have two lives. The second one starts when we realize. Nagsimula daw yung pangalawa nung ma-realize mo na we only have one. Pagkakataon mo yun. Kaya nga, ulitin ko, gamitin mo ang buhay mo
ng tama. Praise God. Amen? Okay. Makinig. Ayan, makinig. Makinig. Ayan, makinig. Praise the Lord. Kaya nga, huwag sasayangin ang bawat pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon. Pag binigyan ka ng second chance, huwag mong sasayangin. Praise the Lord. Amen? Kung sabi ni Susan kanina na kung saan na-aksidente sa motor, salamat. Kasi nabuhay ako. Kung hindi, buto na lang ang natitira. Yan ang sabi niya kanina di ba? Praise the Lord. The thing is, hindi lang yun. Praise God. Kung binigyan ka ng pagbabagong buhay, kung dati may dinaanan ka na kung saan, kung na-rehab ka na gano'n, huwag mo nang sasayangin at balikan pa yung mga bagay na hindi. Praise the Lord. Hallelujah. Kung natukhang ka, buti hindi ka napatay, praise God, magpasalamat ka sa Panginoon. At huwag mo nang babalikan pa. Huwag mo na antayin na itukhang ka pa uli bago magbago. Kasi ang tao, kailan lang yan magbabago? Pag may nangyayari na. Huwag sasayangin. Praise the Lord. Amen ba yun? Hallelujah. Kaya pa? Isa pa. Sinulat ko to. What you do makes a difference. And you have to decide what kind of difference you want to make. I repeat, what you do makes a difference. Yung gagawin mo. Praise God, it will make a difference. And you have to decide, you need to decide what kind of difference you want to make. Praise God. It's either positive ba or negative. Praise the Lord. Hello, amen? Magsisimula na tayo sa ating topic. Praise the Lord. Ang ating topic is, kaya ako nga inumpitan yon, the road to church growth. Naniniwala ba kayong lalago tayong muli? Naniniwala ba kayong magtatagumpay tayo? Kaya hindi nyo napapansin, kung saan pinag-uusapan natin, pinagdudugtong ko po talaga. Praise God. Hallelujah. Yung 2024 at saka 2025, ginagawa ko yan yearly. Praise God. Pero hallelujah. Kasi yung buhay natin, yung direction natin, dapat tanggapin natin. Ito talaga yung direction na binibigay ng Diyos. Nalakaran natin. Pag hindi natin nalalakaran, anumang sikap mo, anumang pagpupunyagi mo, anumang talino mo, anumang yaman mo, masasayang yan, mawawala yan. Praise the Lord. Mababaliwala yan. We need to involve God. Maging totoo. Praise God. Pagpupunyagi, marami tayong mga pagpupunyagi at pagsisikap. Pero pag hindi involved si Lord, masasayang yun. Masasayang. Hello, amen? And as a church, we need to have one vision. Praise God. Kasi kung maraming vision yan, may kanya-kanyang vision yan, subdivision yun. Kung may kanya-kanyang vision. Pansariling vision, isa-isang tabi mo. Tandaan mo, may lumikha at lumalang sa'yo. Haharap tayong lahat yan. Magkaroon po tayo, ang totoong nakakilala at niligtas ng Panginoon ay yung may takot sa Kanya. That's the very reason bakit sinabi ng Book of Proverbs that fear of the Lord is the beginning of wisdom. Praise God. Kaya bawat salita ng Diyos, dapat ay tumitimo sa puso natin. At ngayon, simulan natin to, praise God, na ang kumikilos sa loob natin, sa puso natin, sa buhay natin, sa espiritu natin, banal na espiritu. Nararamdaman mo ba? Yung bawat kinakanta, huwag ka lang matuwa na nakakakanta ka. Huwag lang matuwa na nakakatugtog ka. Huwag lang matuwa na nakaka-attend ka. Huwag lang matuwa na nakaka-connect ka. It's more than that. Dapat nababago ka. Praise God. Kaya nga, di ba binasa ko kanina? Praise God. Ano yun? Yung anong gusto mo na magbigay yung na kaiba sa buhay mo? Is it negative nor positive? Kaya nga nararamdaman dapat ang presensya ng Diyos. Ang divine manifestation, kaya minsan may umiiyak. Kailan ka umiyak kay Lord? Habang nag-worship, habang nakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya nga, kung dito, kung face-to-face hirap ka umiyak, ay di lalo na sa online. But the thing is, kung yun ang mga nasa face-to-face,
minsan walang nararanasan o nararamdaman. Pero yung nasa online may nararamdaman, ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Pero yung nararamdaman dito at nararamdaman din sa online, Holy Spirit yun. Praise the Lord. Amen ba? Ako papayagan ko nasa online ka. Una, bakit? Malayo ka. Papayagan ko rin nasa online ka. Okay lang. Una, bakit? Nag-i-involve ka eh. Pero yung kukonek ka lang, magbubukas ka lang ng ganyan, after that, tapos na. Hindi yun totoo. Hindi yun totoo. Hindi yun paglago. Praise God. Kaya nga sabi ko, okay lang na nagko-comment ka. Pero hindi lang sa comment. Kasi pwede ka rin mag-comment ng mag-comment. Nag-i-involve ka dapat. May iniimbitahan ka sa online? Ano yun? Nagbibigay ka rin online. Praise God. Kasi ang mahirap, online ako para walang tithes and offering. Hindi totoo yun. Hindi rin ako after sa tithes and offering mo. But the thing is, wala rin apekto sa buhay mo. Ganun din sa face-to-face. Involved din dapat. Hello, amen? Ba't ko sinasabi ito? Sabi niyo, bakit? Topic nga natin, church growth eh. Tatanong pa eh. Praise God. Hallelujah. Ephesians chapter 4, verse 3, New Living Translation. Make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. Ano yan? Make every effort. So in short, hallelujah, hinahanap talaga ni Lord, tinitingnan ni Lord talaga yung effort mo. Hindi lang yung effort mo na umatin ka. Praise God. Ino-observan din tayo ni Lord na bakit? Na kahit may problema ka, gumawa ka ng effort, ibang usapan yun Na may laban ka, pero nag-effort ka, nakarating ka, ibang usapan yan Alam niyo, kay Timothy, I think sa book of Timothy yun, na kung saan, makailang beses ako na dumalaw dyan, nagtangkang dumalaw, ngunit, sabi ni Paul, hinahadlangan ako ni Satanas. Si Pablo, hinahadlangan na ni Satanas. Ikaw pa kaya? Hello, amen? Kaya nga sabi niya, make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. Verse 4, for there is one body and one Spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. Praise God. Hallelujah. Yung glorious hope, another word po dyan ay rapture. That's the glorious hope. Praise God. Kaya, you need to grow. Dapat nababago, may nangyayari sa buhay natin. Nararamdaman natin ang Holy Spirit. Kaya nga pag nag-worship tayo, para bang inaangat ka. Pero pag nakikinig ka ng salita, kaya nga, isa sa divine manifestation, praise the Lord, ay naiiyak ka. Ano pa? May nangyayari sa loob. Kaya nga, you need to focus. Kaya pag in-announce dito, focus on the word. Ang susunod, talagang, dapat pag nag-start na yung word, wala nang lalabas. Praise the Lord. Gawin nyo na yung before, kasi hindi naman patagalan yun. Gawin nyo na yung before yung word, gawin nyo na yung dapat nyo gawin. Praise the Lord. Focus on the word. Doon ka lalago, doon mo mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Hello, amen? Sa Tagalog, para mas maliwanag, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu Santo. So, ang pagkakaisa ay kaloob ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Praise God. May iisang katawan at iisang Espiritu. Ilan? Isa. Praise God. Isang katawan, isang Espiritu. Praise the Lord. Tulad ng may iisang pag-asa ng kayo tawagin ng Diyos. Praise God. Kaya nga, mahalaga, maintindihan natin to, magkaroon ito ng buhay natin. Magkaroon ng buhay sa buhay natin. Amen? Ulitin ko to, nakita kong ito na kung saan, sabi ni Henry Ford to, founder ng Ford Motor Company. Alam niyo ba yung Ford Motor? Praise God. Anong sabi doon? Coming together is a beginning. Ano raw?
Saan nagsisimula? Praise God. Tingnan mo nga yung katabi mo. Buti ka mo dumating ka ngayon. Nagsisimula doon eh. Nagsisimula doon eh. Nagsisimula doon. Yan ang desisyonan mo. Kasi doon nagsisimula talaga eh. Praise God. Yun ang simula eh. Praise God. Kaya nga sabi ko noon na karamihan dito hindi na alam yan. Pero ulitin ko. Simula nang makilala ko si Lord, wala akong tandang absent ng Sunday. Simula nung nakilala ko siya, wala akong tanda na umabsent ng Sunday. Kung meron akong absent, hindi ko tanda yun. Pero wala akong tanda talaga, natandaan. I never compromise my Sunday. Walang halong biro yan. Maski nung nag-asawa na ako, hindi ko kinompromise ang Sunday ko. Praise the Lord. Glory to God. Hello, naintindihan niyo ba? Mahalaga yung coming together. Praise the Lord. Bakit? Diyan nagsisimula eh. Glory to God. Coming together is what? Coming together is what? Praise God. Hallelujah. Simula. But the thing is, hindi pwedeng manatili lang doon sa level na yon. Na pumupunta ka lang, umaten ka lang. Ano yung sunod? Pakibasa. 1, 2, 3, go. Stay together is progress. Gusto mo ng progress? Amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, gusto mo ng progress? Kamo. How about yung nasa online? Gusto mo ng progress? Oh. Yung mga nasa online, sumasagot yon. Kung talagang nakatutok yon, sumasagot yon. Yung gusto ba ng progress? Kung wala sumagot sa online, in short, hindi nakatutok. May sumasagot? Wala. Wala. Okay. Hindi nakatutok. Staying together is what? Progress. Again, gusto mo ng progress? You need to stay. Hindi pwedeng palipat-lipat. Hindi pwedeng pasulpot-sulpot. Hindi pwedeng hap-hap. Payag ka ba na hap-hap ka? Hindi pwede. Kaya pag nasimulan mo, yung coming, dapat punta ka doon sa second level na staying. Praise God. Hallelujah. Pag nasimulan yun, hindi po pwede. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Wala si Joy kanina. Sabi ko, pag message na, wala nang lalabas, ha? Praise God. Mahalaga yun, ha? Pag nagsimula ang message, yan, wala ka kanina, Joy, kaya inulit ko, ha? Staying together is what? Progress. Definitely, all of us wants progress. Right? Sino ba naman ayaw ng progress, di ba? Praise the Lord. But the thing is, kaya nga, mahalaga yun eh, yung faithfulness is so important. Praise God. Hallelujah. Pumunta ka man sa pinakamaganda at pinakamalaking church. Pero kung hindi ka doon dinala ni Lord, pwede ka masaya lang. But the thing is, si Lord hindi mo napasaya. Darating at darating ang oras, haharap ka sa Panginoon. Tayo, huwag matigas ang ulo. Yung pride, sabi ko, number 1 talaga sa deadly sins, pride eh. Bakit? Yan ang magpapahamak sa'yo. Bakit? Paninindigan mo yung mali. Bakit? Ang akala mo, yun ang tama. Pride yun. Praise the Lord. Amen? At ang masaklap, ang pinakikinggan mo, hindi yung pastor mo. Gusto ko lang sabihin, ako yung pastor nyo. Kung may pakikinggan kayo, ako. Praise the Lord. Amen? Magtuturo ako ng hindi ayon sa akin. Nagre-research ako. Nagbabasa ako. But the thing is, in accordance dun sa tinatakbo. Hindi madaling magganon doon sa takbuhin ng ganon. Praise God. Kaya nga ang pakikinggan mo, ako, hindi yung ibang pastor. Ako, bilang pastor nyo. Amen? Amen. Praise the Lord. At pag dito, nagkakaintindihan tayo doon, magkakaroon tayo ng progress. Praise God. Di na baling mabagal. Yes, pero babawi. Glory to God. Kaya you need to stay. Praise God. Staying together, praise God, is a progress. And then, yung third level, 1, 2, 3, go. Working together is success. Wow, praise God.
umunlad, umangat. If you stay, aangat ka. Pero, yung susunod, ano yun? Ayun. Kailangan yun eh. Oh. Trabahuin. Magtrabaho. Maglingkod. Bakit? Magiging successful. Kaya nga, ikaw, makikita mo kung nasa ang level ka. Andun ka lang ba sa coming? O, hindi po. Ano? Come and go po. O. Kaya hindi pwedeng coming lang. Praise the Lord. Amen ba? Ulitin ko. Ang salitang narinig mo ay dapat merong kirot sa'yo. May sakit sa'yo. Nadadalin ka saan? Sa repentance. Hindi sa tampo. Makikita mo, malalaman mo kung ang kumikilos sa'yo, banal na espiritu o masamang espiritu. Depende yon sa reactions sa loob. Simulan natin na ang dapat kumilos sa atin, banal na espiritu. Bakit? Pag ang inalaw natin na kumilos ay ang banal na espiritu, lalagot-lalago tayo. Ma-achieve natin yung pinaka-purpose ng ating Panginoon. Amen? Praise God. O another naman, si Ryunosuke Satoru, father of Japanese literature. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Sabi ko nga kay Jester, di ba, at narinig nyo rin lahat, na ang ating laging altar call, pag-isahin mo. Unity is so important. God, hindi natin, i-achieve natin yan. Kasi siya mo, pag individual, walang epekto. Sa totoo lang, mag-isa ka lang, walang epekto. Walang impact yan, impacto lang. Yung impacto nga, dalawa yun eh. Impacto. Just one drop. But together, we are an ocean. Ako nga pinapagalitan ko nga si CJ kasi bakit? Tumutulo yung gripo namin eh. Papatak-patak lang. Sabi ko, higpitan mo ng gusto. Pero alam mo yung papatak-patak, paggising, puno yung pitsil. Puno yung pitsil. In short, pag pinagsama-sama pala, mapupuno at mapupuno. Pag lahat kikilos, mapupuno at mapupuno. May mangyayari. Pero pag paisa-isa lang yon, wala. Praise the Lord. Amen ba yun? Joe Echevarria, CEO of the University of Miami, the best way to predict the future is to create it together. Ano yan? The best way to predict, yung future. Alam niyo naman siguro kung anong future. Praise God. Hallelujah. Okay. Is what? Let's create it together. Sama-sama together. Praise the Lord. Amen ba yun? 4 dimension of church growth. 4 dimension. Ano yun? Number 1, intellectual growth. Matuto, magganyan. May nagtuturo. Hindi ka lalago pag walang nagtuturo sa'yo. Amen ba yun? Praise God. Hallelujah. Kung business, dapat may pinapakinggan kayo. Gusto mo magkaroon ng business, hindi mo alam, may mapakikinggan kang mga businessman. May mga nagtuturo. Si Chinkitan. Sino pa? Marami pa yon. Praise God. Doon ko may natutunan na ako. Hindi ko alam kung anong pangalan. Pero yung yun, na kung saan, if you want savings, dapat ang formula mo, income minus savings equals expenses. Paano yun? Kasi, in short, priority mo yung savings. Kahit 5,000 lang ang income mo sa isang buwan, kung meron kang gustong i-save, unahin mo, income mo minus savings mo, tapos yung matitira, yun ang gagastusin mo. Pag ganun, may maiipon ka. Praise God. Hindi pwedeng income minus expenses, yung matitira equals savings. Wala ka masisave doon. Praise the Lord. Hello, amen? We need to have intellectual growth. Primary responsibility yan ng pastor. Praise God. Kaya may nagtuturo. Amen ba? Amen. Kaya nga, hindi pwedeng turo lang ng linggo. Amen. Yung isang beses matuturo, hindi pwede. Kaya nga umaattend ka dapat sa online at sa mga training. Hello, amen ba yun? Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. At saka pag may mga training, kaya ngayon 27, 28, simple lang gagawin natin. Pero dapat, pag ginawa natin yun, may impact na mangyayari niyan sa 2025. Praise the Lord.
Kaya be excited to that. Amen ba yun? Praise God. Number 2 ay, ano yung unang? Growth? Oh, praise God. Kasi hindi po pwedeng hindi tayo, natututo eh. Lumago tayo. Alam niyo po, hallelujah. Kaya nga magbabasa. Alam mo, sa totoo lang, kung gusto mong tumalino, magbasa ka. Huwag idahilan busy ako. Hindi, magbasa ka. Matuto ka. Mag-aral ka. Amen ba? Hindi na sa school, hindi matanda na po ako. Hindi na sa school na ibig sabihin, magkaroon ka talaga ng magsarili ka. Malabo po mata ko. Magsalamin ka. Praise the Lord. May solusyon eh. Hello, amen? May solusyon eh. Praise God. Di po pwede na, salat ako sa pinag-aralan. Kaya nga mag-aral ka. Hindi sa school. Sariling sikap mo na yan. Magbasa ka. Kung magbabasa ka, huwag yung English na hindi mo naiintindihan. Magbasa ka muna sa Tagalog. Gusto mo matuto ng English? Magbasa ka ng English, pero basahin mo muna sa Tagalog. Malayo po magkaibang ano. Hindi na bali, at least alam mo yung gist nun. Oh. Pag nalaman mo yung gist nun, yung 11 kasunod. Praise the Lord. Oh. Pangalawa, numerical growth. Anong numerical growth? Ito ay combined effort ng leader at saka ng member. Alam nyo, hindi tayo dadami nang hindi kayo kikilos. Pati yung nasa online. Gusto nyo padamayin sana? Praise God. Kikilos ang bawat isa. At iyan ay hindi lang sinasagot, kundi talagang gagawin. Amen? Number 3, pakibasa. 1, 2, 3, go. Pakisigaw. Ayun mga nakikinig na totoo sa online, sinusulat yan, spiritual growth. Self-effort through devotion. Decision yan ang ibig sabihin. Decision. Ang devotion is a decision. Devotion ay hindi diversion. Devotion is so important. Praise God. Tulog ka na, MJ. Upo na maayos. Praise God. Growth is so important. Most especially, spiritual growth. Praise God. Kaya nga nagwa-worship araw-araw. Nagpipray araw-araw. Nagbabasa araw-araw. Nakikinig sa Diyos. Kailan mo narinig ang tinig ng Diyos? Kasi ang tinig ng Diyos, konsensya yan eh. Kung saan? Yes, kahit anong ingay, pwede mo marinig. Ayan, saan? Pumapasok yan. In your spirit. In your mind. Praise the Lord. Hello, amen? Glory to God. Kailan mo yan? Pag hindi mo ginawa yan, kawawa ka. Tatandaan nyo, ulitin ko ulit. Hindi nyo kakalimutan ito. At pagharap natin sa Panginoon, itinuro sa iyo yan. Kaya huwag matigas ang ulo. Anything and everything dito, alam nyo, ang kapahamakan, hindi mo na mababawi. Hindi biro ang langit at saka ang impyerno. Pag namatay, wala nang solusyon yun. Kaya huwag tindigan ang kamalian. Hindi ko kayo tinatakot. Pero kung hindi kayo natatakot, matakot ka na. Kaya nga pag may kasalanan na ito yung katakutan mo talagang kasalanan. Bakit kapahamakan? Pag kinamatayan mo ang kasalanan, kapahamakan. Di yan biro, kapahamakan yan. Yung iba naman pag may kasalanan, para kasi hindi nakakayanan, nakukonsensya sa church. Hindi na lang ako aaten. Naku, kapahamakan lalo yun. Yung iba naman, maghanap tayo ng church na hindi tayo makukonsensya. Bakit? Doon tayo maghanap ng church na kung saan hindi pinipreach yung kasalanan para mas marami. Ako, kabahamakan yun. Hello, amen? Mag-grow. And number 4, last, pakibasa, 1, 2, 3, go. Ito ang, alam nyo, pag lumalago ka spiritual, pati relasyon mo lumalago rin dapat. Praise the Lord. Una, sa Diyos. Pangalawa, sa church. Hello, amen? Glory to God. Kaya nga, matutong makinig. Saan? Sa pastor mo. Yung nagtuturo sa'yo. Praise God. Kaya kung naririnig mo tinuturo, iba sa itinuturo ko, hindi sa Diyos yun.
Praise God. Dahil alam ng Panginoon mag-grow ka. Kahit basahin mong buong Bible, kung oras na itinuro ng Diyos, yung kontrahin, yung tagapagturo na pinili ng Panginoon. Yung mga nawawala, iba pinapakinggan nun, kaya sila nawala. Iba pinakinggan nun, kaya sila nawala. At nagwawala. At sumisilip din yung mga yun. Praise God. Iba pinapakinggan nun. Glory to God. Hallelujah. Kasi siyempre tao rin ako eh. May puso't isipan. Praise God. Kaya nga pag oras na nung, dapat matutong makinig. Matutong makinig. Glory to God. Pinakamahirap yung sarili mo lang pinakikinggan mo. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Kaya, gusto mong makamtan ng tagumpay talagang meron kang Diyos na sinusunod. Merong lingkod ng Diyos na sinusunod din. Bible nagsasabi yan. Go deeper to this. Number 3 and 4. Although na yung 1 and 2, dapat we must go deeper also. Mahalaga yun. Kaya nga may discipleship. Ang discipleship, doon may sitahan sa discipleship. Ang sitahan ay hindi TLH yun. Ang sitahan, praise God. But the thing is, sitahan na pagpapaalala na kung saan ay huwag kang mapahamak. Praise the Lord. Amen ba? Kasi, may nalaman ako na kung saan, nung Sunday lang yun eh. Nung Sunday lang. Na may mga nagsisikap talaga na talagang iisa-isahin ang mga ma-attend dito. Kaya pala may mga ganun. At ang punto is what? Doon walang sitahan. Lipat ka na doon walang sitahan. Praise God. Hallelujah. Gusto niyo malaman doon? Mamaya, kausapin niyo ako. Saan po yun yung walang sitahan? Sasabihin ko kung saan. Lapit lang kayo sa akin. Doon ka na, umaten ka na. Sabi naman nung isa, kung doon nga sa church ko, malapit, hindi ako laging nakaka-attend. Kaya siya ngayon, wala din, hindi rin umaten. Dyan pa, ang layo. May sagot. Hindi na paling malayo. May sundo, may sasakyan. Hatid sundo. Gusto niyong malaman yon yung church na yun? Mamaya, kausapin niyo ako. At least magkakaalaman tayo. Pag kinausap niyo ako, interesado ka, Lisel? At least magkakaalaman tayo, di ba? Kaya nga, tanungin niyo ako mamaya saan yun? Walang sitahan, may sundo lahat. May sundo pa, oo. Dito may sundo rin kay Bong. Late ka naman. Pag si Bong lang sumundo sa'yo, late ka naman. Praise the Lord. Grabe Kasing grabe, pambihira. Sabi ko, kaya pala, pambihira. Praise the Lord. Kaya minsan may kausap ka na, attend ako, pero biglang di naman umattend. May ibang kinakausap yon. Sabi ko nga na, meron pang, totoo ba yun? Nagpapaalam at totoo ba yun talagang nagpapasalamat sa'yo? Ang laki, dami po niyong tinulong sa amin. Ganito po, tinulungan niyo po kami, gano'n. Hindi na po ako magpapatuloy. Totoo ba yun? Pagkatapos nun, pag ititrace mo, yung unang nagpaalam, halos, hindi man parehas ang wordings, parehas ang ibig sabihin. Ano ko, walang utak? Naku, praise God. Kaya may mga ganun. Bakit ko ini-expose to? Kasi nga, gusto ko rin, meron po talaga na walang sitahan. Gusto niyong malaman yung church na yun, kausapin niyo ko. Kausapin niyo ako, tanungin niyo saan yun. Kausapin niyo ako. At sasabihin ko sa inyo yung totoo, kung saan yun. Kausapin niyo ako, individual. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah.
purihin ng Diyos. Amen? Keys to church growth. Mga susi para lumago tayo. Gusto nyo? Praise God. O, number 1, visionary stage. Karoon po tayo ng pangarap. At ang pangarap natin, lakihan natin ang pangarap natin. Praise God. Hallelujah. I-conquer natin ang mundo. Praise God. Kaya nga, international to. Gawin natin talagang international. Para mangyari yon, bawat isa talaga maging involved. Pare-parehas ang pangarap natin. Amen po ba? Sikapin natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Praise the Lord. Bakit walang sumagot dun? Kaya nga, abutin natin, anong probinsya nyo, abutin natin, magsimula tayo dun. Di na baling pa-lima-lima, pa-tatlo-tatlo, basta't may masimulan. Kasi pag may nasimulan, may magpapatuloy. Pa-dalawa-dalawa, okay lang yun. Praise the Lord. Kami nga, nagbaptize nga, water baptism eh. Isa. Pero sa Australia, andyan sila ngayon. Okay lang yun. Okay lang yun. Kahit isa. Australia naman. Kahit isa, kahit kalahati lang. Kung sa Europe. Ano ibig ko sabihin kalahati? Yung maliit lang na tao. Di ba? Pero sa Europe, okay lang yun. Okay lang yun. Praise the Lord. Okay lang yun. Mahalaga yun. Praise the Lord. Kasi basta't may nasimulan. Kasi pag may nasimulan, gagawin natin. Pag nagsimula ka, gagawin mo ngayon, tatandaan mo, pag sinimulan mo, wala nang hintuan. Dire-diretso na. Kaya nyo ba? Kaya nyo ba yun? Pag sinimulan mong sumampalataya sa Panginoon, wala nang hintuan. Praise the Lord. Kaya mangarap tayo. Amen? O saan pupunta? Praise the Lord. Ganito ang pupunta natin. Mararating natin ang promised land natin. Kaya nga, let's dream big. Start small and start now. Amen? Praise God. Kasi sa Proverbs mismo nagsabi, 29 verse 18, sa ulado ni Bong yan. Ano yan? Where there is no vision, there is no? There's no vision, walang direksyon. Kaya anong mangyayari? Mapapahamak ang tao. People perish. Ang kawawang tao, yung walang pangarap. Hindi yung ang kawawang tao, yung cowboy. Hindi. Yung taong walang pangarap. The moment no vision, no direction, ay magsasuffer. People will perish. Praise the Lord. Hello, amen? Hallelujah. Kaya, natandaan niyo yan? Egypt. Noon, dinaanan natin yan eh. Egypt, wilderness, promised land. Saan nagsimula ang promised land? Sa Egypt nagsimula eh. Ang mga Israelites, saan nagsimula? Saan? Pag sinabi mong Egypt, ano ang ibig sabihin ng Egypt? Egypt is a picture of a sin. Picture of what? Bondage. Bondage yan. Bakit? Alipin ka ng kasalanan. Kaya nga, kung ang kasalanan nagpapatuloy sa'yo, wala ka pa sa pamihira. Hindi pwede yun. Hindi ka pa kasi ang totoong nakakilala sa Lord ay from darkness to light. From darkness to light. Kaya, praise God. Hallelujah. Dapat makalaya ka talaga sa kasalanan. Praise God. Amen? Kaya ako nag-offer Yung mga inoperan ko noon, wala na. Nasabi niya, kung hindi magpapatuloy din kayo sa kasalanan, sabi ko, solusyonan yan, kapamakan yan Kung hindi kayo makakaiwas, sa sex, sabihan niyo ako, kakasal ko kayo. Huwag niyo nang gawin, sabi ko, huwag na kayong mag-iipon pa kami. Paano? Kung dumating na si Lord, hindi pa kayo nakaipon. Bakit kayo mag-iipon? Para may panghanda. Kaninong papakain sa mga taong aaten? Ako na. Kami na ikakasal ni Pastora kasi, anong tawag nito? Winidraw yung support sa akin Bakit? Kasi, anong tawag doon? Yung sabay sa isang taon? Yeah. Sukob. Yung sukob. Naunang kinasal yung panganay namin. Tapos ako yung bunso. Sabi niya, sukob kayo. Next year na kayo. Hindi. Ngayon, hindi sukob. Malakas impluensya ng panganay namin. Saan na nanonood? Praise God. Malakas sa amin. Hindi po, kakasal kami. Kinausap ng ganyan.
Ang decision ko noon, nasa isip ko noon talaga. Kasi ang pera namin at that time, 6,000. 6,000, andoon ang damit, andoon ang panghanda. Isipin niyo yun, papakasal ka, 6,000. Loan pa yun sa SSS. Andun ang damit. Damit ko, 700. 700. Yeah. Pagkatapos, damit niya, andun din. Tapos andun din ang panghanda. Oh. Kaya nasa isip ko, kung manok, ang panghanda namin, bakit? Ang nasa isip ko na, nakahanda na ako noon. Nakusan, sabi ko, yun? Manok, ito lang handa niya. Oo. Bakit? Paano magkakasya yan? Di huwag kang kumain, huwag kang umaten. Oh, bakit? Kasi hindi naman tao ang mo eh. Kaysa naman ang ganda ng handaan mo, baon ka naman sa utang. Oh, baon ka naman sa utang. Kasi bandage yun eh. Praise. Masaya ang mga umaten. Ikaw, nung pagkatapos ng kasal, kaya bandage yun eh. Egypt is a picture of a sin. Bandage yun. Bandage yun. Bandage ng kahirapan. Bandage ng kasalanan. Bandage ng katigasan ng ulo. Kaya nga si Lord, hindi niya hinayaan na ang mga Israelites manatili sa Egypt. Hindi niya hinayaan yun. Kaya siya mismo, nakakita siya ng isang Hebrew na ang pangalan, Moses, ilabas mo ang aking bayan sa Egypt. Alipin sila. Alipin ng kahirapan, alipin ng kasalanan, alipin ng... Kaya nga, dapat makawala ka sa Egypt. Amen. Praise the Lord. Hello, amen? Hallelujah. Hindi pwede na manatili ka sa Egypt. Alipin yan eh. Pag hindi mo nararamdaman ito, naku, matakot ka na. Itong sinasabi ko, matakot ka na. Pag hindi mo ramdam to, matakot ka. Pag walang conviction, naku, matakot ka. Ako na nagsasabi sa iyo. Praise God. Bakit? Kalos na yung puso. Kaya, saan nilabas? Pero nilabas, diretso ba ng promised land? Hindi. Ilan taon, bondage, alipin ang mga Israelites sa Egypt? 400 years. May resemblance ang Egypt, ang Israelites at saka ang Pilipino eh. Bakit? 400 years din tayong inalipin ng Spaniards. Tanda mo pa yon, Joey? Tanda pa ni Joey. Inalipin tayo ng mga Espanyol, di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Pero ang dinaan, hindi diretso ng promise land eh. Bakit? Yung mentality kasi, katingnan mo, mahirap kausap ang isang tao na hindi ayos ang konsepto. Kahit anong ganda, anong kabutihan ang sasabihin mo sa kanya, hindi makikinig. Kaya saan sila inayo? Sa wilderness. Kaya nga sabi ko, anong root word ng wilderness? Wild. Doon lumabas yung pagiging wild eh. Reklamo, buti pa si ganda sa Egypt, buti pa sa ganda. Alipin kayo doon eh. Kaya nga ilang taon doon sila? Sa wilderness. Patay. Sabi ni Bong, 40 years? Hindi sagot yun. Tanong yun. 10% ng 400. Praise the Lord. Kasi kaya, ang Bible nagsabi na kaya, papunta doon sa promised land, 14 days lang. Pero 40 years ang inabot. Bakit? Kasi pagdating sa sarili, ang hirap talaga eh. Kayong iba, 40 years na, immature pa. Nakakita na kayo ng 40 years, dumedede pa. Kaya nga, dyan ang ayusan eh. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Amen. Pero maraming himala dyan. Ha? Bakit? Dyan umulan ng mana eh. Dyan umulan ng mana. Kaya, ulitin ko, pag ikaw nakikinig ng salita ng Diyos, kamusta? Huwag mong antayin na may trahedya bago ka maniwala o bago ka magbago. Hello, amen? At yung mga salita ng Diyos na naririnig mo, dapat may baon sa puso mo. Pag nangyayari yon, conviction, nangyayari, Holy Spirit ang kumikilos. Kaya nga pag nagpipray ka, Holy Spirit,
involve natin ang Holy Spirit sa buhay natin. Praise God. Holy Spirit is God. We have 3-in-1 God, Father, Son, Holy Spirit. Involve natin. Kaya alam mo, sa totoo lang sinasabi, Lord, kasi may mga reaction pa rin ako talaga eh. Baguhin mo ko, Panginoon. Huwag ako magkakaroon ng sama ng loob. Huwag po, Lord. Lord, huwag po ako magkaroon ng bitterness, Panginoon. Lord, turuan mo ako maging magpagpasensya, Lord. Hallelujah. Lord God, pag sibong na pagpasensyahan ko, talagang may pasensya ako. Yan. Baguhin mo ang puso ko, Lord. Pag may nakikita, pang, Lord. Hallelujah. But the thing is, tingnan mo, 40 years na dinil ang mga Israelites. Narating ba nila ang promised land? Yes. Pero, sino ang nag-lead? Nagkaroon ng reset. Nagkaroon ng reset. Saan sila ni-reset? Sa book of Joshua. Si Joshua. Ultimo, apektado. Ultimo si Moses, hindi nakahabot sa promised land. Naapektuhan siya. Praise God. Si Joshua. Hallelujah. Kaya inuulit ko. Kaya nga, pati yung mga nasa online, nakikinig dapat ng gusto. Lalo na yung nandito. Praise God. Kaya nga, pag kayo andito kayo, makinig kayo ng maayos. Tatandaan nyo, may Diyos tayong nakakaalam. May Holy Spirit na kumikilos. Praise the Lord. Matakot na yung hindi marunong makinig ng maayos. Matakot kayo sa Panginoon. Praise the Lord. Amen? Kaya 40 years in the making, pero ang narating, promised land. Praise God. Pero nireset sila. Joshua chapter 1, patayan, pambihira. Hindi na ako pasok. Kaya nga, pagdating ng chapter 5, the Israelites were circumcised again. Why? Hindi ibig sabihin inulit yung circumcision. Bakit circumcised again? Kasi, bago na yun mga kabataan na yun hindi pa yun na-circumcised Kaya sinircumcise sila. Bago na yun Praise God. Kaya nga, pagdating din sa ating convention sa 27-28, magbabaptism din tayo. Bago na yun Ayusin natin lang. Praise God. Amen? Magugulat kayo kung paano mag-rebaptize sa mga dati. Lalo na pagkasama ko dati sa TLH, makikita nyo paano i-rebaptize yun. Matagal-tagal na lubluban po yun. Matagal-tagal na lubluban po yun. Hanggat din nakita si Lord, hindi po pwede. Kasi ang kailangan natin, pure-blooded ABCI. Ang kailangan natin, pure-blooded ABCI. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya nga, before going to promised land, may reset na nangyari. Hindi mo inaasahan dapat kasama sa promised land yun pero hindi nakasama. Sino yun? Si Moses. Praise God. Hallelujah. Amen po ba? Number 2, alignment stage. Alignment stage. Ano yung alignment stage? When you say alignment, ina-align. Bakit? May mali Kaya i-align, iaayos. Ano ibig sabihin? Putting things in order. Ang nakita kong verse dito na pinakamaganda na pag-aayos. Sa Isaiah 38 verse 1. In those days, Hezekiah, king po yan si Hezekiah, became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says. Put your house in what?" Tinitingnan niyo ba yan? Put your house in? Order. In? Order. Because you are going to die, you will not recover. Mabigat tong salitang ito. Familiar verse to, maraming beses natin nabasa yan. Pero tingnan niyo, paalala Put your house in order. Buti na lang itong si Hezekiah, marunong makinig. Babala na yun Iayos mo ang sambayan mo, bakit di ka na makakariko? Buti nga kung yung ganyan, buti kasi may pagkakataon na maiayos mo. Paano kung hindi siya sinabihan? Di walang pagkakataon. Kaya nga naririnig, bawat narinig yung pagkakataon to. Pagkakataon to, baguhin mo talaga, magbago. Desisyonan mo, magbago talaga. Praise God. Kaya put your house in order. Iayos mo ang iyong sambahayan. Pag-aayos, alignment station. Kaya nga yun? Ayan yung reset. Praise the Lord. Hallelujah. You will not recover. Narinig yun si Hezekiah. Anong ginawa niya? Nag-pray siya, nagpakumbaba siya.
Ang kagandahan, sinabihan ng Diyos, sino? Praise God. Si Isaiah, sabi niya, balikan mo si Hezekiah. Balikan mo. Nag-pray siya. Paano kung hindi siya nag-pray? Paano yun, hindi ka nagpipray? Oh. Praise God. Kaya balikan mo siya. Bakit? Narinig ko ang kanyang sabihin mo narinig ko, dadagdagan ko ang buhay niya. Praise God. Ilan ang buhay na dinagdag sa kanya? 15. Paano kung inayos niya uli? Di another 15. Ang pag-aayos pala may dagdag buhay. Praise God. Kaya iayos mo ang buhay mo. Sabi niya, bakit? Mag-exercise ka. Ano pa? Magbago ka, mag-ayos ka. Praise God. Amen? Proverbs 16:3, Kawikaan 16:3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Praise the Lord. Hello, amen? Without order in your life, you will realize that you will only be busy but without commensurate results. Kaya kung walang kaayusan, busy ka lang, marami kang ginagawa, pero yung resulta nun, wala. Praise God. Hello, amen ba? Amen. Kaya nga ipagpatuloy mo yung sarili mo lang, hindi mo involve si Lord sa'yo. Kahit anong sipag mo, kapos yan. Uulitin ko sa'yo. Amen. Praise God. Number 3 tayo. Dito tayo sa last point, number 3. Kasi 2025 is year of fruitfulness natin. Ang number 3 is what? Multiplication stage. Anong ibig sabihin yan? Fruitfulness. Yan ang year 2025 natin. Year of fruitfulness. Maging mabunga. Yung ating mga narinig, yung ating mga ginagawa, kung ilang taon ka na rito sa ABCI, kung ilang buwan ka na rito sa ABCI, kung ilang araw ka na rito sa ABCI, time now na mag-grow ka at magkaroon ka ng bunga. Hello, amen ba? Praise God. Fruitfulness. Acts 2:44. All the believers were together and had everything in common. 46. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. 47. Praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Tingnan niyo po, ang pagkakaisang to, ang pagiging devoted na ito, may naging bunga. Anong resulta? Naging fruitful sila. Kasi pagdating ng verse 47, sabi niya, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Pwedeng mangyari yun eh. Araw-araw meron naliligtas. Bakit? Bawat isa kikilos. Yung mga nandito, nabilang natin kung araw-araw kumikilos to, hallelujah. Praise God. Hindi man araw-araw, linggo-linggo na lang. Praise God. Hello, amen? Amen? Gawin lang katotohanan. Lagi ako nag-chat-chat sa GC natin. Nasabi ko, i-share nyo itong poster natin. Isisin. Yung iba sasagot, pero hindi naman gagawin. Mahirap bang gawin nyo? Paalala lang sa bawat isa. At pag sabi ko, pag siniyare nyo, huwag nyo lang mag-react kayo and then watch repeatedly and then what? I-share mo, mag-react ka. Mag-mention ka. Doon, nagagawa mo, makakapag-abot ka eh. Pangalawa, sabi ko, yung iba naman, ilalab it, pero hindi rin ginagawa. Involved sa family altar. Magre-react, pero hindi rin naman nagpapasa, hindi rin naman nag-involve. Every night yun. Praise God. Magbasa, magbasa araw-araw. Isang chapter lang. Hindi yan kabawasan ng buhay, dagdag buhay yan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yung iba, kaya ayoko sa online na lang ako, at least hindi ako masisita. Ang pinakamahirap ulitin ko, yung walang sumisita. Bakit? Nagpapatuloy ka sa mali. Praise the Lord. Hello, amen. Sana naman, etong naririnig natin, hallelujah, mag-mature tayo, gawin natin ng buong puso. Hindi tampo ang kilos. Hello, amen. Hallelujah. Sa Tagalog yun, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Gusto niyo yun? Tindi yun, ang kanilang ari-arian para sa kanilang lahat. Hallelujah. Kayong high ace, hindi lang kay Bong yun, ating lahat. Kaya pag nagpagasolina si Bong, magpapagasolina tayong lahat. Praise the Lord.
Verse 46, araw-araw sila nagkakatipon sa templo, masayang nagpira-pirasong ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Wow! Paalala, note, the church must send or the church will end. Dapat bawat isa talaga is send. Send in Greek is apostolos. Send. Hahayo ka eh. Pag hindi ginawa ng church yun, church will end. Hello, amen? Hallelujah. Ako, desidido ko magpapatuloy no matter what. Praise God. Hanggang sa pagdating ng Panginoon. Na ang panalangin ko, Lord, give me the right person, Lord. Hallelujah. Yung naniniwala sa pinapangaral ko sa vision, Lord. Praise God. Bakit? Kasi pag naniniwala, kaya nga sabi ko, this year, 2025, I want pure-blooded ABCI. Praise the Lord. Amen po ba? Magbabody of Christ pa rin po ako. Pero, praise God, priority ko ang church niya. Praise God. Subukan ko ng tumulong sa iba't iba. Ngayon ako nakaranas na yung tinulungan mo, sinuwag ka pa. Pero di na bali. Praise the Lord. Merong Panginoon na kung saan nakakaalam ng puso't isipan natin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Pero hindi ko gagawin yung ginawa sa akin. Hindi ko gagawin yun. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? How to multiply? Mabilis. How to multiply? Know the vision. Hindi tayo magmumultiply nang hindi natin alam ang vision. Ano ang vision natin? Alam niyo ba ang vision natin? Pakibasa. 1, 2, 3, go. Vision. Inadapt natin yan nung nag-G12 tayo. At yan po ay Great Commission. At yan po ay vision yan mismo na ibinigay ng Diyos sa atin. Bago siya umakyat sa lupa. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ano ang purpose? Ito ang purpose. Basa. 1, 2, 3, go. Praise God. Mahalin mo ang Diyos. Mamamahal mo ang tao. Ano ang goal? 1, 2, 3, go. Every believer, to become a leaders. Kaya nga last week, di ba pinag-usapan natin yung leader? Dapat papunta ka doon. Let's be passionate in doing the vision. Anong dapat meron? Magkaroon tayo dapat, number 1, leader. Ang leader, may sumusunod. Para leader ka, may sumusunod sa'yo. Kaya mag-disciple ka kahit isa. Kahit isa lang yung sinisyaran mo, leader ka na. Praise God. Pangalawa, good leader. Ang good leader, may 2 disipulo. Pag nakadalawa ka ng disciple, na-sharean, good leader ka. Yung number 3, strategic leader. Ano yun? May 3 disipulo. Ano yung last? Fruitful leader. Ano yung fruitful leader? Multiple na disciples. Yun, multiple disciples to. Praise God. Amen? Anong kalaban dyan? The enemy of increase is excuses. Yan ang kalaban ng increase. Hindi kasi mahirap ganito. Hindi kasi ganito. Hindi kasi ganito. Excuses. Yan ang kalaban ng increase. Gusto mong lahat, excuses yan. Makikita mo, hindi kaya yung mayaman kasi mahirap lang pamilya namin. Excuses yan. Hello, pinaglalabanan yan. Amen? And number 4, kanina, number 3, yung kanina ay fruitful leader. Ang sunod pala dyan ay yan. Yung number 5, resources. Kabilang yan. Paano mag-multiply? Kasamang resources. Nilagay ko yan sa resources. The spirit is willing, but the wallet is weak. Kasi mahirap mag-multiply nang hindi involve ang wallet. Paano tayo lalago nang hindi kasama ang wallet? Kaya spirit is willing, pero the wallet is weak. Gusto ni Lord pagyamanin tayo. Naniniwala ba kayo doon? Meron po kaming karanasan ngayon. Sa totoo lang. Dumadaan talaga sa crisis Pero okay lang. Praise God. Naranasan kami. Mabihira. Until now, although hindi pa lahat bayad, pero may matiling laban, dumating pambayad sa kuryente. Lord, hallelujah. Lord, Panginoon, hallelujah. Lagi ako nagdideklara. Pag oras na katulad ngayon, anong date ngayon? 22. Nagdideklara ako na,
these 9 remaining days of 2024, no bad news, only good news. Araw-araw yan dinideclare ko, no bad news. Pag oras na, pero hindi bukas this remaining 9 days. Hindi na 9 days yun, 8 days na, kasi 23 na eh. These remaining days of year 2024, no bad news, only good news. May mga haharapin talaga ng mga bayarin. Kasama na yung Meralco, ganyan. Dumaan na kami sa ganong bagay dati. Doon na kami sa ewan ko kung narinig nyo na yung patotoo ko na kung saan nandyan na yung Meralco, pambira puputulan na kami. Nung puputulan dyan, huminto sa tapat namin, nasa Port State kami noon, tinuturo ko yun. Hindi nakatago naman ako, katago ako sa kortina. Sa pangalan ni Jesus, wala kang karapatan na putulan kami in Jesus' name. Pero hindi kami na, totoo yan, patotoo ko yan noon. Walang bayaran bilang, patotoo ko yan. Ewan ko kung narinig niya na yan noon, totoo yan, in Jesus' name. Nakamiral ko yan, ganun, puputulan na. Biruin mo, kumatok sa gate. Pagkatok sa gate, letter ganito, bayad na po ba kayo? Disconnection na talaga. Hindi disconnect na talaga. Hindi na disconnection notice. Kundi disconnect na talaga. Ganyan-ganyan. Hindi kami yun letter na. Hindi kami yun kapitbahay ang naputulan. Pasensya sila. Hindi sila marunong mag-rebuke Kapitbahay ang naputulan namin. Yung sumunod, pambira sa amin na, sa kwarto, sa pinto na namin mismo kumatok. Alam mo na, yan kumakain kami. Sabi ko doon sa Brad, buksan mo. Meralco po yan. Alam ko, buksan mo. Anong gagawin? Basta buksan mo, kumakain kami. Pagbukas, sabi nung, sabi, magandang tanghali po. Halika, kain ka. Hindi po, sige. Hindi, halika, huwag ka maiyak. Kain ka. Hindi po, sige. Hindi, halika, huwag ka maiyak. Hindi po. Pawis na pawis ka. Painumin mo. Painumin nyo ng malamig na tubig. Binigyan ng malamig na tubig. Sabay-sabay na, bayad na po ba kayo? Hindi, kumakain lang kami pero magbabayad ngayon. Pero wala akong pera. Pero hindi ako nagsisinungaling. Buong puso ko talaga sinabi yun. Wala kami pera. Sabi ko, pero hindi ko sinabi sa kanya wala kami pera. Magbabayad pagkatapos kumain. Sumabay ka na, magbabayad na to. Hindi po. Kasi kailangan na po talagang bayaran puputulan po kayo. Hindi na. Sabi niya, magbabayad naman. Hindi, kasi magbabayad naman kami. Sumabay ka na. Hindi po kasi, ikaw naman, pinainom ka na ng malamig na tubig, puputulan mo pa kami. Sabi niya, ganito na lang. Ganito, patuto ko yan ganito na lang. Sabi niya, ganito na lang. Sabi niya, babaliktarin ko na, puputulin ko na yung selyo, babaliktarin ko na, tapos, pero siguraduhin niyo po, kasi ako mawalan. Oo. Sabi ko doon sa, pambira, Ray nga ang pangalan nun Ray. Sabi ko, Brad, magbayad ka ng kuryente, ng Meralco. Apo, binigay ko yung bill. Buti na lang, sumang-ayon sa spirit ko. Umalis siya. Dadaan lang ako sa lola ko. Pastor, sige. Buhay na patotoo yan. Sa Eva kong. Patawid siya, may sumusot sa kanya. Psst, psst, psst. Tapos kinawayan siya. San Chinese ang kumakaway. Bakit po? Di ba member ka ni Pastor Sois? Opo. Asan siya? Matagal ko na siyang hinahanap. Nasa bahay po. Hindi naman po nagtatago. Sandali lang Sabi, bumalik sa doon sa negosyo niya. Pagbalik, may sobre. Pagbalik niya ng sobre. Pakibigay kay pastor. Ay, opo. Duman lang siya sa lola niya. Nagbayad sa Meralco. Pag-uwi sa bahay, Pastor, sukli po. Ay, okay, thank you. Praise God. Nagkaisa kami in the Spirit. Buhay na patotoo yan. At naranasan, nag-pray ako talaga, Lord, may mga kailangan kaming bayaran. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon, may kailangan kaming bayaran. Kami lang na ang kuryente. Nagdideklara ako, Lord, this week, good news. Praise God. Tapos, sabi ko sa kanila, kailan ba yun? Kahapon ba yun? Kahapon. Sabi ko, labas tayo. Punta tayo mawa. Praise God. Nasa isip lang nila, gagalak. Sabi ko. Tapos, may chat akong ginawa. Pastor, pakicheck ang inyong bank kung pumasok na yung inihulog ko. Pakicheck lang po. Pinasa ko doon sa mag-ina ko. Sabi ni Sherman, ikaw lang nag-chat yun Chat lang yan. Gawa-gawa mo lang yan Gawa-gawa mo lang yan. Bala kayo. Kung ayaw nyo maniwala, basta may nag-chat sa akin. May pumasok. Sabado yun. Video account ko. Sabi ko, mag-bank, update mo.
Pag-update niyan, tagal pa naman nun. Tagal dumating, tagal lumabas. Tagal lumabas, samantalang time's up na ako. Kaya sa susunod na linggo ko na lang ito talaga. Time's up now. Time's up na sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo ko na ipapaliwanag. Time's up na eh. Time's up now. Sa Sunday ko na lang. Time's up na eh, time's up na nga eh. Di kakanta na tayo, Parang masama ang loob nyo sa akin. Ang tagal lumabas. Sabi ko, tagal mo naman. Sabi ko, kaya na habang nandun, sabi ko, laki, pumasok, ganyan. Pambira. Paglabas niya, sabi, tagal mo naman. Kasi nasira yung ganyan. Sabay sabi niya pag upo, may pumasok. Sabi ko sa inyo, may nag-chat sa akin sa inyo, may pumasok. Di bayad yung dapat naming bayaran. Glory to God. Hallelujah. Ibang klase ang Diyos. Kaya nasabi ko, ang source natin ang Panginoon. May nahanap pa akong kalahati kasi yung declaration ko, kulang pa eh. Kailangan, may hinahanap pa ako. Kalahati pa lang dumarating eh. Kulang pa. Kaya ko nga sinasabi ngayon kasi naririnig ni Bong. Hindi. Joke lang. Praise the Lord. Hallelujah. Our God is our provider. He is our source. Amen. Praise God. To Him, nothing is impossible. Kaya nga sabi ko, Lord, hallelujah. Maraming beses mo na kaming pinadaan sa ganito. Pero, Lord, level up to. At tatandaan nyo, sa bawat crisis na dinadaanan mo, in short, hindi yan pababa. Paangat ang gagawin ng Panginoon. Tandaan nyo yan. Paangat ang gagawin ng Panginoon. As long as gawin mo yung pinagagawa, kaya nga be involved even in mission. Praise God. Mag-seed ka sa mission, hindi ka lugi. Be faithful in your tithes and offering, hindi ka lugi. Sabihin ko sa inyo. Pero, wala po kasing pinagpala na hindi marunong mag-tithes and offering. Full-heartedly at saka faithfully Praise the Lord. Amen po ba yun? Glory to God. Palakpakan mo nga si Lord. Hallelujah. Glory to the living God. Amen? Pagkakatiwalaan tayo ng Lord. Last verse to. Last verse. Ilabas tong last verse na to. Genesis chapter 2 verse 5. Ba't na pinatay? Genesis chapter 2 verse 5. Di ba ako tapos eh? Pinatay niyo. Praise God. Genesis chapter 2 verse 5, last verse to. Sabi niya, now, no shrub had yet appeared on the earth, and no plant had yet sprung up. For the Lord God had not sent rain on the earth, and there was no one to work the ground. Gusto ko lang napakita yan. Tingnan niyong mabuti. For the Lord God had not sent rain. Hindi pa raw siya nagpapadala ng ulan. Bakit? Had not sent rain on the earth. Why? There was no one to work the ground. Kaya hindi siya nagpapaulan kasi walang magtatrabaho, walang kikilos, walang gagawin. Pero magpapadala siya ng ulan kung meron ng kikilos, magtatrabaho. Kaya pare-parehas tayong magtrabaho rito, magpapadala ng ulan ng pagpapala ang Panginoon. Seryosohin mo ang pananampalataya mo. Seryosohin mo ang relasyon mo sa Diyos. Seryosohin mo ang pag-attend sa church. Make this church a family. Seryosohin mo ang pagbibigay. Tandaan niyo yan. Bali-balik na rin nyo man ang Bible. If you want abundance, be a generous giver. Be faithful in your tithes and offering. Not just once. Hindi porque nagbigay ka na ng tithes and offering mo isang beses, tapos na yan. No! Continuous on. Praise God. I challenge you. Ano man ako, hallelujah, nakakarap ako sa Panginoon. Bakit po may mga nararanasan kami na ganitong mga bagay na because of my tithes and offering. Since then. Kaya ako nagpapatotoo sa inyo. Amen? Ulitin ko, sa bawat pakikinig, dapat banal na espiritu siyang kumikilos. Ramdam, baon, hindi lang sumasagot ng tama, ginagawa ng tama. Everybody stand up. Praise God. Just allow the Holy Spirit.
Bawat isa na nandito, pati yung mga nasa online, just close your eyes, concentrate on God. Hallelujah. Lahat po na nandito, mag-concentrate sa Panginoon. Wala pa tayong kakantahin. Focus on the instruction. Allow the Holy Spirit. Kung meron dapat pagsisihan. Lord, sabihin mo sa Kanya, patawarin mo po ako. Alam mo kung anong kasalanan mo. Alam mo kung anong pagkukulang mo. Alam mo kung anong hindi mo nasunod. Sabihin mo ngayon sa Panginoon, patawarin mo ako, Panginoon. Make sure na genuine repentance. Kung kasalanan, itigil mo yan. Nakakatakot yan, kapahamakan yan. Huwag matigas ang ulo. Kung pagkukulang, pagtagumpayan mo yan. Sabi mo sa Panginoon, yes Lord, susunod ako sa iyo. Katamaran, pagtagumpayan mo yan. Tamad kang mag-worship, tamad kang mag-pray, tamad kang magbasa. Pagsisiyan mo yan at dapat mapagtagumpayan mo yan. Pati yung mga nasa online. Praise the Lord. Kumikilos ngayon ang banal na Espiritu. Kung pahihintulutan mo siya na kumilos sa buhay mo, kikilos siya ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. Kahit nasa online ka, huwag ka muna mag-focus doon sa online o mag-type sa online. Just listen. Yes, Lord. Let that mighty move, mighty conviction of the Holy Ghost, Lord, ang siyang kumilos sa oras na ito. Thank you, God. Thank you, Lord. You are the Almighty God. You are our Abba Father. You are our source. You are our provider. You are our Savior. Thank you, Lord. Nagpapakumbaba, O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ng iyong pag-ibig, bigisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Once again, nagsusumamo. Yes, Lord. Yes, Lord. Nagpapakumbaba. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, God.
kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Bigkisin ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming For the last time, bigkisin. Bigkisin ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Maghari ka, Holy Spirit. Kumilos ka, Holy Spirit, sa bawat puso ng bawat isa. Andito, face to face at maging nasa online. Na maging involved ang bawat isa. Hindi lang umaaten, Panginoon, nag-i-involve. Nakikibahagi sa vision, Lord God. Hallelujah. Nag-i-invite. Hallelujah. Sumusunod. Nagiging giver, Panginoon. Nasa online o nasa face-to-face, Panginoon. Involved sa vision, O Lord God. Salamat po, Amang Banal. Maghari ka sa oras na ito. Gumawa ka, kumilos ka, Panginoon. We allow you, Holy Spirit, touch your people. Again, I repeat, hallelujah. Kung may kasalanan, pagsisihan, itigil ang kasalanan. Nasa online at nandito. Praise the Lord. Huwag matigas ang ulo. Praise God. Magsisi. Hallelujah. Kung ikaw, hallelujah. Ganun din, kung may mga hindi ka nagagawa, hallelujah. Yung worship mo, yung Bible reading mo, yung prayer mo, iayos mo. Hallelujah. Hayaan mo na gumawa, sumunod ka sa Holy Spirit. Even your giving of your tithes and offering, sumunod ka if you want abundance. Walang abundance na hindi sumusunod sa pagbibigay. Kasi pagsubok yan, test yan ng Panginoon kung mapagkakatiwalaan ka ba niya. Kahit doon sa mga umalis, i-withhold nila ang kanilang pagbibigay, aanihin nila yun. But ikaw na nandito, hallelujah. Allow the Holy Spirit if you want abundance. Hallelujah. Hallelujah. Repent and then obey. Gawin mo. Makikita mo kung paano kumilos ang Diyos na ito. Ang mga patutuo ko ay buhay na ginawa ng Panginoon. At dire-diretso niyang gagawin to as long as sumusunod tayo sa pinagagawa ng Panginoon. Pasalamatan mo ang Diyos na buhay. Sige, bigkasin mo. Lakasan mo ang iyong labi, buksan mo ang iyong labi, magpasalamat ka. Praise the Lord. Glory to God. And be willing to obey the instruction. Thank you, Lord. Naririnig mo ang samot dalangin ng bawat isa. Truly, 2025 will become fruitful, Panginoon. Pagkakatiwalaan mo po yung mga masunurin, O Diyos. Magkakaroon po ng breakthrough ang ABCI family. ABCI family nandito na remnant, Panginoon. Hallelujah. A pure-blooded ABCI family. Obedient, O Lord God, sa iyo, Panginoon, masipag maglingkod. Maging yung manasa online, Lord, narinig nila, i-a-apply nila. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you. Sige, take your seats. Di pa tayo tapos.